Anak, huwag kang gumawa ng ikaka-stress mo, ha? Si nanay, nang nakarating na kami. Ibinigay niya sa kasambahay ang kanyang binili sa palengke kanina at saka binalingan ako. Dapat healthy ka para maging healthy din ang baby mo. Sambit niya sa akin. Tumango ako at pagod na umupo. Nay, nag-angat ako ng tingin sa kanya. Gusto ko mag-file ng annulment. Namilog ang mata ni nanay at saka agad akong nilapitan. Sigurado ka ba, anak? Kumurap-kurap si nanay. Hindi ba pwedeng mapag-usapan? May anak na kayo at hindi ko kailangan ng ama para sa anak ko, nay. Pagputol ko sa kanya. Hanggat kasal pa kami, hindi ako mapapanatag. Gusto ko nang kumawala. Hinawakan ni nanay ang kamay ko at saka umupo sa tabi ko. Napatingin naman ako sa kanya. Alam ko, anak. Aniya. Hindi mo ba siya mahal? O hindi mo ba siya minahal? Nag-iwas ako ng tingin. Anong saysay kung mahal ko siya? Ayaw niya na sa akin. Sinabi niya sa harap ko mismo. Ang sakit kasi hindi niya ako minahal. Hindi. Niyakap ako ni nanay nang nagsimula akong umiyak. Sino ba namang kakapit sa relasyong ito? Kung ang isa'y kumawala na, nay. Sambit ko pa habang nakayakap sa kanya. Hindi ko naman pwedeng ipilit ang sarili ko sa kanya. Hindi ako ganun. Walang ginawa si nanay sa akin kundi ang haplusin ang likod ko. Nasa tamang pag-iisip ako. Kung hindi siya nag-file, ako ang magpa-file. Hindi naman namin dapat pang patagalin. Ang galing niyang umakting at napapaniwala niya ako. Nauto ako sa mga salita niya. Nauto ako sa mga kilos niya. Isang linggo kong dinibdiban tungkol sa pagbubuntis ko. Medyo ramdam ko na at para akong tanga dahil palagi ko itong hinahaplos. Ngayong araw ay magpa-file ako ng annulment paper. Sasamahan ako ni nanay para mangyari iyon. Makaka-move on din ako sa kanya at alam ko yon. Hindi lang naman siya ang lalaki sa mundong ito. Pero siguro, lesson na to sa akin. Pagkatapos sa kanya wala na siguro akong lalaki na papapasukin muli sa buhay ko. Naligo ako at nag-ayos. Hindi dapat ako maging dugyot. Kahit nabuntis ako. Kumusta na kaya si Papa? Gusto ko na siyang makita. Miss ko na siya eh. Gusto kong ipaalam sa kanya na magkakaroon na siya ng apo. Napangiti na lamang ako sa aking naisip. Bala kong bisitahin si Papa at wala akong pakialam kung haharangan ako ni Tita Talina. May sakit si Papa, right? Inaalagaan ba nila? Bigla akong kinabahan. Napalunok ako at saka ipinilig ang ulo. Anak, tapos ka na ba riyan? Dinig kong tanong ni nanay sa labas ng kwarto ko. Opo. Sagot ko agad at saka naglagay ng hairpin sa parte ng bangs ko. Nang lumabas ako sa aking kwarto ay bumaba agad ako sa mataas na hagdanan. Kumunot ang noo ko nang nakita ko si nanay na may kausap sa phone. Akmang magpapatuloy na sana ako sa pagbaba. Nang biglang napasinghap si nanay. Nay? Bigla akong kinabahan sa reaksyon niya at dali-dali akong bumaba. Nakita kong pagtulo ng luha ni nanay sa kanyang mata habang nakatakip ang isang palad niya sa kanyang bibig. Nay? Umiling-iling si nanay at nabitiwan ang kanyang phone. Nay! Agad ko siyang dinaluhan. Nay, anong nangyari? Umiyak pa rin ang umiyak si nanay. Kaya bumilis lalo ang tibok ng puso ko. Nay! Nag-angat ng tingin sa akin si nanay habang lumuluha. Anak! Huminto siya saglit. Ang papa mo! Napasinghap ako lalo nang marinig ko ang kanyang huling sinabi. Inatake sa puso. At gumuho ang mundo ko sa narinig. Hindi agad ako nakagalaw nang narinig ko yon. Parang gumuho lahat ng kinarga ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Panaginip lang ba yon? Baka naman hindi totoo itong narinig ko. Baka naman ay nagjo-joke lamang si nanay. Ashley! Niyugyug ako ni nanay. Anak! Tumulo ang luha sa aking mata at binalingan si nanay na ngayon ay lumuluha na. Nanginig ang buong katawan ko nang nakita kong lumuluha si nanay. Nay, nanginig ang boses ko. Si Papa, hindi totoo yun, di ba? Anak, puntahan natin ang Papa mo. Si nanay. Agad akong tumango, kailangan kami ni Papa ngayon. Hindi ko alam kung maayos ba ang lagay niya ngayon. May dumalo ba sa kanya? Dinala ba siya agad sa ospital?
O baka naman pinabayaan lang siya ng hindi totoo niyang pamilya. Sari-sari ang nararamdaman ko. Tuluyan ko nang nakalimutan kung ano ang dapat kong gawin ngayon. Munti ko na rin nakalimutan na buntis ako. Ang tanging nasa isip ko ngayon ay si Papa. Si Papa na bago pa lang na bumawi sa amin. Si Papa na gusto nang lumayo sa lahat na kasama kami. Si Papa na ininda lahat. Pa, nasambit ko na lang habang hindi mapakali. Sakay ng van ay nakarating kami sa mansyon. Agad akong lumabas at takmang papasok na sa loob, ngunit hinarangan kami ng gwardya. Papasukin niyo ako! Anak ako ni Papa! Naiiyak ko na sambit at tinulak ang gwardya na humarang sa amin. Pasensya na miss, ngunit ipinagbabawal ni Senyora Talina ang bisita. Mariing sambit ng gwardya. Alam ko naman na ginagawa lang nila ang trabaho nila, pero nakakairita. Anak ako ni Papa, kaya bakit ako pagbabawalan? Malakas na tinulak ko ang gwardya at saka nagpumilit na pumasok sa loob. Wala na silang magawa nang nakapasok ako. Tumutulo ang luha ko habang hinahanap ang silid ni Papa. Wala na akong pakialam kung anong sasabihin nila. Ang mahalaga ngayon ay makita ko si Papa at tingnan ang kalagayan niya. Anong ginagawa mo rito? Natigil ako sa paglalakad nang nakita ko si Tita Talina na namumula ang mata. Galing siguro siya sa pag-iyak. Pero bakit? Bakit siya umiiyak? Tita, si Papa. Gusto kong makita si Papa. Halos nagmamakaawa ng boses ko sa kanya. Umalis ka na. Hindi ka parte ng pamilya. Malamig niyang sinabi. Hindi! Sigaw ko. Bakit ayaw mong ipakita si Papa sa akin? Hindi ka naman niya asawa. Ikaw ang hindi parte ng pamilyang ito. Namilog ang mata niya sa sinabi ko. Pati ang mga kasambahay na nakarinig ay natigilan sa narinig. Nang nakita ni Amira na sinisigawan ko ang nanay niya, agad siyang dumalo at walang sabi-sabing sinampal ako sa pisngi. How could you shout at my mom? Sigaw niya, ngunit alam ko na umiiyak siya. Get out of here! Kinagat ko ang labi ko habang sapu-sapu ko ang pisngi ko. Binalingan ko siya na may luha sa aking mata. Namilog ang mata niya at bahagyang napaatras. Sino ba kayo? Sigaw ko. Sino ba kayo para pigilan ako na makita si Papa, ha? Sino ba kayo? Buong lakas kong sigaw. Guards! Kalad ka rin niyo ang babaeng yan! Walang awang utos ni Tita Talina. No! Sigaw ko at dinuro ko siya. Kayo! Ikaw! Sino ka ba para pigilan ako? I know your dirty little secret. You are not my papa's wife. Kayo! Sino ba kayo at bakit kayo nandito sa buhay ng papa ko? Nakita ko na nalito si Amira sa sinabi ko. Daddy is dead! Buong lakas na sigaw ni Amira habang lumuluha. Patay na si Daddy! Bakit pa gusto mo pa siyang makita? He's dead already! Namilog ang mata ko kasabay ng pagsikip ng dibdib ko. Natigilan ako sa kanyang sinabi at nangatog ang binti ko. Hindi. Humina ang boses ko. Natigilan ako nang biglang bumukas ang pinto at lumabas roon ang bangkay ni Papa. Nakatabon na ang kanyang buong katawan ng puting kumot, pero kitang-kita ko ang kanyang kamay. Namutla ako at napaatras. Dadalhin na namin sa morgue ang kanyang katawan, Mrs. Villamayor. Sambit ng lalaki kay Tita Talina. Mahina na tumango si Tita Talina at saka nag-iwas ng tingin. Halos hindi ko magawang magsalita dahil sa panginginig. Pinatigil ko ang mga lalaki at saka nanginig ang buong katawan kong lumapit sa kumot. Ashley! You stop! Boses yun ni Tita Talina. Umiling ako at tinapangan ang sarili. Nanginginig ang kamay ko habang unti-unti kong tinatanggal ang kumot. Umiiyak ako habang ginagawa ko yon. Nang unti-unti ko nang tinanggal ay halos mapaupo ako sa sahig. Nang nakita kong walang buhay na si Papa. Tuluyan na akong umiyak at walang sabi-sabing niyakap ang malamig na katawan ni Papa. Pa! Umiiyak na sambit at pilit na niyuyugyug ang kanyang katawan. Hindi! Marami pa akong gustong sabihin sa'yo, Pa. Marami pa akong gustong malaman. Marami pa akong gustong gawin kasama ka. Papa, bakit ganito? Bakit biglaan ang lahat? Pa! Sana'y pumayag na lang ako na umalis sa bansang ito kasama si Papa at si Nanay. Sana hindi ko na lang inisip ang kapakanan ng iba. Sana pumayag na lamang ako. Hindi ko man lang siya nakita sa huling hininga niya. Kung anong ginagawa niya at kung anong nararamdaman niya sa puntong yon.
Hinayaan nila akong magluksa sa malamig na katawan ni Papa. Hinayaan nila ako na umiyak. Hinayaan nila ako na yakapin ng husto si Papa. I am known to be his illegitimate daughter. Hindi man lang niya nasabi sa lahat ng tao na akong totoo niyang anak. Ni hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na itama ang mali. Ni hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na mas bumawi pa sa amin. May humawak sa braso ko at marahan akong hinila palayo kay Papa. Nang binalingan ko ito'y namilog ang mata ko nang nakita ko na si Leonardo ito. Pinunasan kong mata ko't saka inilayo ang sarili ko sa kanya. Suminghot ako't saka sinundan na lang ng tingin ng mga taong kumuha sa Papa ko. Bakit ba siya narito? Para kay Amira ba? Para ba i-comfort siya? Kinuyom ko ang kamao ko. Ashley, boses yun ni Leonardo. Are you okay? Mas lalo kong kinuyom ang kamao ko. Bumuga ako ng hangin at saka siya binalingan. Kamamatay ng Papa ko. Mukha ba akong okay sa paningin mo? Ashley, ayoko nang marinig kung ano man ang sasabihin mo, Leonardo. Hindi na ako babalik sa bahay. At huwag kang mag-alala. Malaya ka na. Malamig kong sinabit saka lumayo sa kanya. Marami nang nangyari sa buhay ko. Hindi ko lang matanggap na ganitong kahahantungan ng buhay ni Papa. Gusto ko pa siyang makasama. Gusto ko pa siyang makilala. Pero hindi yata kami nabigyan ng pagkakataon. Nagsisisi ako na naging malamig ako sa kanya. Nagsisisi ako sa lahat ng kilos ko. Kung ganito kaaga siya kukunin, sana binigay ko na ang lahat. Sana hindi na lang ako naging matigas para kahit papaano nakasama ko siya. Kinurot ko ang kamay ko at saka sinapong dibdib ko. Ang sakit, ang sakit-sakit. Nay, agad kong niyakap si nanay nang naglakad siya patungo sa akin. Wala akong ibang ginawa kundi ang yumakap sa kanya at umiyak sa kanyang balikat. Mabuti't hindi na kami tinaboy ni Tita Talina dahil hindi talaga ako papayag na gaganituhin pa niya kami. Kinuha niya sa amin ang lahat. Kinuha niya si Papa kay nanay. Inilayo niya si Papa sa amin. At sinamantalang pagkawala ng alaala ni Papa. Nang maibalik ng alaala ni Papa ay saka naman siya naging mahina. Hindi niya magawang bumalik sa amin dahil gugulo lang ang lahat. At wala siyang makapal na mukha upang harapin kami. Ngayong wala na si Papa, hindi ko hahayaan na mapunta sa kanilang lahat ng ari-arian ni Papa. Kahit kailan, ang babaeng yan at ang mga anak-anakan niya ay walang parte at walang karapatan sa lahat ng bagay. I am the legitimate daughter, the one and only. I will do anything to take back what's mine and what's ours. I will not gonna let them enjoy. Kahit isang kusing walang matitira sa kanila. Papa's body was cremated. Hindi desisyon ni Tita Talina o kahit sino pa man. Kapag mamatay ang isang bilyamayor, automatic cremated na ang kanilang katawan. At ang jar na iyon ay yakap-yakap na ngayon ni Tita Talina. Tulala siya habang yakap niya iyon. Sinanay sana ang yumakap ng jar na iyon. Hindi ang isang impostora. Kinuyom ko ang kamao ko at saka lumapit sa kanya. Nakita kong paghigpit ng yakap niya sa jar nang nakitang paparating ako. Huwag ka nang umakto riyan. Sambit ko sabay kuyom ng aking kamao. Alam natin pareho na hindi ikaw ang tunay na asawa ni Papa. Pero umakto ka na parang nasasaktan. Nag-angat siya ng tingin sa akin at malungkot akong nginitian. Kahit ano pang sabihin mo, Ashley, ako pa rin ang asawa ni Emilion. Sa harap ng maraming tao. Sa akin pa rin siya at sa akin pa rin mapupunta ang mga kayamanan niya. Napasinghap ako. Kung hindi ka siguro pabaya, hindi siguro namatay si Papa. Singhal ko. Siguro hinintay mo lang ang pagkakataong ito. Siguro hinintay mo lang na mawala si Papa sa mundong ito para mapasa iyo na ang kayamanan ni Papa. Maraming tao sa mansyon, mga kaibigan, kasosyo at hindi ko pa kilala ang iba. Gusto kong sampalin ng babaeng nasa harap ko, kahit peke lang siya. Kung mahalaga si Papa sa kanya, hindi niya sana hinayaang mamatay ang Papa ko. Hinayaan ko na nga kayo ng nanay mo rito, ganyan ka pa. Si Tita at mahinang natawa. Mahal na mahal ko si Emilion at ako ang asawa niya. Siguro nga at asawa ka niya. Asawa ka niya sa harap ng tao pero ang papel, ang mga ebidensya ay hinding-hindi magsisinungaling. Singhal ko, enjoy your precious moments, Tita Talina. Dahil baka ito na huling pagkakataon na humihiga ka sa salapi. Kumapit ka ng maigi dahil baka sa isang iglap sa kalsada ka na nakahiga kasamang mga impostor mong anak.
Kinuyom kong kamaukot saka tumalikod na sa kanya. Natigilan ako sa paglalakad. Nang nakita ko si Leonardo, nakita kong pag-aalala sa mukha niya pero hindi ko na ito pinansin. Wala na kami. At kapag naging maayos na ako, aasikasuhin ko ng annulment paper namin dalawa. Wala na akong dapat balikan pa sa kanya. Hindi niya deserve maging ama ng magiging anak ko. Ashley, pinikit ko ang mata ko nang narinig ko ang kanyang nagmamakaawang boses. Bumuga ako ng hangin at saka mapait siyang binalingan. Huwag mo na akong gambalain pa, Leonardo. Unang-una pa lang, ikaw naman na nagbago. At pangalawa, ngumiti ako ng mapait sa kanya. Wala naman talaga akong naramdaman sa'yo. Salamat pa rin dahil naging mabuti kang asawa sa akin. 1 buwan nga lang yon. Kinuyom ko muli ang kamay ko at saka nilagpasan na siya. Wala na akong dapat ikabahala sa mga taong nanakit sa akin. Ngayon gagawin ko ng nararapat. Hindi ko hahayaan na mapunta sa kanila ang lahat. Hindi sila ang dapat ang nasa pwesto ngayon. Ang nanay ko. Hindi ko talaga ma-imagine na nakaya niya ang lahat ng ito. Nakaya niya ang lahat kahit na wala sa tabi niyang asawa niya. Natiis niya yon. Nang makarating ako sa guest room, ay pasimple kong sinilip at namilog ang mata ko nang nakita ko si nanay na umiiyak. Niyakap niya ang kanyang sarili habang nakatingin sa kawalan. Nay, kumapit ako sa may pintuan. Huwag kang mag-alala. Ibabalik natin sa dati ang lahat. Hindi ko hahayaan na manatili ka sa dilim. Hindi ako papayag, Nay. Wala sa sariling hinaplos ko ang tiyan ko na wala pang umbok. Wala sa sariling napangiti ako. Wala na sa akin kung wala siyang magiging ama. Akong magiging ama't ina niya. Bibigyan ko siya ng magandang buhay. At gagawin ko ang lahat maging deserving ako sa kanya. Naging balita sa buong Amado ang pagkawala ni Papa. Marami ang nakiramay at marami rin gustong makibalita tungkol sa nangyari. Gusto kong tanungin si Tita Talina kung bakit inatake si Papa. Siguro minsan naatakihin ka na lang talaga ng walang dahilan. Pero hindi ako mapanatag. Maraming mga medyang nakikialam kung ano ang nangyari at kung bakit biglaan. Hindi sila sumasagot sa mga tanong ng mga taga-media. Siguro ay nagdadalamhati pa rin sila. Gusto kong malaman ng tao na ang kanilang matagal na hinahangaan na pamilya ay isang peke lamang. Gusto kong malaman nila na hindi totoo ang lahat. Kami ang totoo at kami ang dapat na nasa pwesto ngayon. Anak, huwag kang masyadong magpapagod. Buntis ka. Paalala sa akin ni nanay. Narito pa rin kami sa mansyon at wala akong pakialam sa mga sasabihin ng iba. Karapatan ko na naririto dahil anak ako ni Papa. Bakit nandito pa rin kayo? Si Amira habang masama ang tingin sa akin. Naramdaman ko ang mahigpit na kapit ni nanay sa akin. Kinuyom ko ang kamaukot hinarap si Amira. Ano naman sa'yo kung naririto kami? Kabit ka ng daddy ko? Sigaw niya, sabay turo sa nanay ko. What the hell are you still doing here? Biglang kumulo ang dugo ko sa narinig. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng nanay ko ng ganyan. Kapag nalaman ng lahat ng tao, sa kalsada ka na lang pupulutin. Singhal ko. Anak, pagpigil ni nanay sa akin. Nang binalingan ko siya, inilingan niya ako. What are you talking about? Tinaasan niya ako ng kilay. Kung tungkol ito kay Leonardo, dan tanggapin mo na. Hindi ka mahal ni Leonardo dahil ako ang mahal niya. Hinawalay ang kanya ng dahil sa akin. Alam ko naman yun. Hindi niya na kailangan ipamukha sa akin. Mas lalo lamang ako nanggigigil sa kanya. Eh di sa'yo na. Wala akong pakialam sa kanya. Ito ang tatandaan mo, Amira. Gagawin ko ang lahat maibalik ka lang sa totoong lugar mo. Dinuro ko siya. Kayo ng mami mo. Naiintindihan mo ba ako? Humalakhak siya at saka humalukip-kip. Since wala na si Daddy, ako na ang mamamahala sa kumpanya niya. Supposed to be kapag 23 years old na dapat. Pero dahil wala na siya, ililipat na sa akin ang lahat. Yun pa talaga ang iniisip mo? Wala pang linggo simula nang mamatay si Papa. Pero yun nang iniisip nyo? Mukha talaga kayong pera, no? Namilog ang mata niya sa paratang ko. How could you say that? Singhal niya. At akmang susugurin ako. Kaya lang hinarangan siya ni Leonardo. Mas lalong kumirot ang puso ko nang nakita ko siya. Umatras kami pareho ni nanay. At saka akmang aalis na sana nang tinawag niya ang pangalan ko. Ashley, boses ni Leonardo. Kinuyom ko ang kamaokot saka pumikit.
Iho, Leonardo, napasinghap ako nang biglang nagsalita si nanay. Ayaw mo na sa anak ko, hindi ba? Sa akin na siya ulit at wag mo na sana gambalain pa ang anak ko. Hindi ko akalain na darating ang araw na sasaktan mo ng ganito ang anak ko. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko na sana siya tinulak sa sitwasyong ito. Mahinahong sambit ni nanay at hinawakan na mahigpit ang braso ko. Tara na anak, wag mo na lang isipin iyon. Kailangan mo ng tamang pahinga. Unti-unti akong tumangot saka nagpatuloy na sa paglalakad. Narito si Leonardo kasi kino-comfort niya si Amira. Tumingala ako at saka kumurap. Hindi ko akalain na nagpabuntis ako sa kanya. Hindi na niya ako mahal. Hindi niya talaga ako minahal. At tingin ko pinaglalaruan niya lang ako. Una pa lang, para mapalapit siya kay Amira. Kinuyom ko ang kamao ko at saka nagbaba ng tingin. Ilang linggo nang nakalipas at sobrang halata na ang tiyan ko. Natatakot ako na lumabas dahil baka mahalata ng mga tao. Pero wala na akong magawa kasi ngayong araw ay pag-uusapan ng tungkol sa mga ari-arian ni Papa. Hindi ko man yun habol pero ayoko ring mapunta yun sa mga masasamang tao. Hanggang ngayon ay nagdadalamhati pa rin kami ni nanay. Pero wala na kaming magawa. Natingnan na rin sa CCTV kung paano namatay si Papa. Nakaupo lang ito sa kanyang swivel chair nang bigla siyang inatake sa puso. What are they doing here, attorney? Hindi naman sila kasama sa pag-uusap na to Bungad ni Tita Talina nang pumasok kaming dalawa ni nanay. Suot ko'y malaking damit para hindi halata ang tiyan ko. Hindi lang naman kami ang naririto. May media rin. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa ng ganyan. Mag-uusap lang naman kami pero tingin ko si Tita Talina ang may pakana nito. I am sorry to say this, pero kasama sila sa pag-uusap na ito, Mrs. Villamayor. Ani ng attorney, sabay baling sa amin. Maupo kayo. Umupo kami ni nanay sa may dulo. Nagulat pa ako nang nakita ko si Leonardo at ang kanyang magulang. Tumikhim ako at saka nag-iwas ako ng tingin. Alam na nila na wala na kami ni Leonardo. At pagkatapos nito, itutuloy ko na ang pag-file ng annulment. Parang naging bato na ang puso ko makalipas ng ilang linggo. Parang wala na akong naramdaman na sakit simula nang nawala si Papa. Wala na rin akong naramdaman kay Leonardo, kundi puot na lamang at galit. Bumuga ako ng hangin at saka humikab. Hindi ko na malaya na nakatingin na pala sila lahat sa akin. Si Leonardo ay nakakunot ang kanyang noong nakatingin sa akin. Inirapan ko siya at saka umayos ng upo. May last will si Mr. Villamayor na inihabilin. Namilog ang mata ko at nakita ko pa ang pagtayo ni Tita Talina. Talaga? Ma'am, calm down. Si Amira at saka hinilang braso ng mami niya. Kinagat ko ang labi ko at biglang kinabahan sa last will na yon. Hindi rin ako naging komportable dahil na rin may kamera na nakatutok. Hindi naman artista ang pamilya ni Papa, ngunit may mga ganito. Siguro balak nilang malaman kung sinong susunod na magmamana sa mga ari-arian ni Papa. I can't just calm down. Gusto kong malaman kung anong nakasulat. Si Tita Talina sabay baling sa amin. At gusto ko rin malaman kung bakit naririto ang anak sa labas at ang kabit. Nagsinghapan ang lahat dahil sa sinabi ni Tita Talina. Pati ang mga nasa media ay nagulat sa nalaman. May kabit si Mr. Emilion? Malamang may anak sa labas nga, di ba? Nag-aalala na binalingan ko si nanay. Ngumiti lang siya sa akin at saka hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Hayaan mo na lang sila anak. Makinig na lang tayo para makauwi na. Mahinahon niyang sinabi. Pinagtagpo ko ang labi ko at saka tumango. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. At gusto ko rin magdusang mag-inang ito. Lalong-lalo na kay Tita Talina. Hindi ko akalain na magagawa niyang paikutin si Papa. Wala akong maintindihan sa mga pinagsasabi ni attorney. Isa lang naman ang hinihintay ko kung sino talaga ang magmamana sa mga ari-arian ni Papa. Bumuga ako ng hangin at wala sa sariling napahikab muli. Sa sobrang tagal kasi inaantok na ako. Hinihimas-himas ko ang tiyan ko at saka napapailing. Mrs. Villamayor. Biglang tawag ng attorney. Agad na tumayo si Tita Talina na may ngiti sa kanyang labi. Yes, attorney. Kumunot ang noo ng attorney. At saka binalik-balikan sa pagbasa ang papel na dala niya. Kinunutan niya ng noo si Tita Talina at saka bahagyang napakamot sa kanyang ulo. What's wrong, attorney? Napawi ang ngiti ni Tita Talina at napalitan ng pag-aalala sa kanyang muka. Nag-aalinlangan na patingin ng attorney sa mga media. Is there a need to have a media? Tumawa si Tita Talina.
Of course, attorney. Our family is widely known. Kailangang malaman ng mga taong meeting na ito. So, Mrs. Athena Villamayor. Basa ng attorney sa dokumento. Lahat ng mga naririto ay natigilan nang narinig iyon. Pati ako'y napasinghap ng malakas. Si Tita Talina ay biglang nanigas sa kanyang kinatatayuan. At singhapan ng narinig mula sa mga media. Binalingan ko si nanay na ngayon ay nakayuko na. Nakita ko na bumaling si Tita Rupa sa amin at saka kay nanay na nakayuko pa rin. Come on, Athena. Tinawag ka ng attorney. Si Tita Rupa sabay ngiti sa akin. Umawang ang labi ko. Alam niya? Hindi. Alam nila. Ang mga taga-media ay nagkagulo na. Attorney, namali ka ba ng basa? Tanong ng isang reporter. Malayo lang sila sa meeting na ito pero naririnig nila iyon. Si Tita Talina ay hindi nakapagsalita at biglang naging balisa. Hindi ako namali ng basa. Ang nakalagay dito ay Athena Villamayor, the wife of the late Emilion Villamayor. No! Biglang tumayo si Amira. She's not my daddy's wife. My mom is my daddy's wife. Paano namali yan, attorney? Pinapahiya mo kami. Turn off the camera. Nahihirapang sambit ni Tita Talina. Ngumisi ako. Bakit, Tita Talina? You asked for this. Hindi dapat mabitin ng mga manonood. I smirked at her. Napasinghap siya at hinawakan na siya ni Amira. Ngayon nagalit nang nakatingin sa akin. Nakita ko nagulat pa rin siya sa nalaman.